Estudyanteng nagsakripisyo ng sarili upang iligtas sa mga kaklase, itinuturing bilang bayani. Mabagong Board of Directors ng Akelco, pormal nang nanumpa. Face-to-face classes sa Kalibo, suspendido bukas, June 24, dahil sa kapistahan ni San Juan Bautista. Unang schedule ng scholarship voucher signing, matagumpay na isinagawa sa Malay. Mercury Drugs sa Kalibo Archbishop Branch, kabilang sa tumanggap ng DSWD guarantee letter. Homemade shotgun, napasa kamay ng pulisya matapos voluntaryong isuko sa Libakaw. Paaralan sa Sofronio Española, Palawan, binayo ng baha, mga silid-aralan, lubog sa tubig. Nasa DOJ na ang mga reklamong libel at cyber libel kaugnay ng malata allegations. DSWD nakapamahagi na ng mahigit kalahating milyon ng family food packs sa Mindanao. Magandang hapon, Probinsya na Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga klanon sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw June 23, 2026. Itinuturing na bayani ang isang estudyanteng nagsakripisyo ng sarili upang iligtas sa mga kaklase sa naganap na madugong insidente ng pamamaril sa San Jose National High School. Itinuturing na bayani ang isang estudyante matapos umano nitong isakripisyo ang kanyang sariling kaligtasan upang maprotektahan ang kanyang mga kaklase sa naganap na madugong insidente ng pamamaril na naganap sa San Jose National High School nitong Lunes, June 22, 2026 nang magpaulan ng bala ang dalawang grade 9 na suspect sa loob ng paaralan. Batay sa video na kumalat online, makikitang tumayo si Chris Lawrence Fabian at mabilis na lumapit sa pintuan ng silid-aralan upang isara at tiyaking hindi makakapasok ang mga umaatake. Sa halip na unahin ang sariling kaligtasan, buong tapang na hinarap ni Fabian ang panganib upang mabigyan ng pagkakataong makaligtas ang kanyang mga kaklase. Ayon sa salaysay ng isa sa kanyang mga guro, ibinahagi ng mga kaklase na Fabian na maaari sana silang tumakbo palabas ng silid, ngunit sinabi umano nito na iwan na lamang siya dahil siya ay tinamaan na ng bala. Anya, si Fabian ay nagpakita ng pambihirang katapangan at pagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba. Dahil sa kanyang kabayanihan, marami ang nagbayag ng pakikiramay at paghanga kay Fabian na inilarawan bilang isang estudyanteng may malasakit, tapang at pagmamahal sa kapwa. Patuloy naman ang panawagan ng publiko para sa hustisya para kay Chris Lawrence Fabian at sa iba pang biktima ng insidente. Sa gitna ng matinding lungkot na iniwan ng trahedya, mananatiling buhay sa alaala ng marami si Chris Lawrence Fabian bilang isang kabataang bayani na piniling unahin ang kaligtasan ng iba kaysa sa sarili niyang buhay. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Mabagong Board of Directors ng Akelco, pormal nang nanumpa. May detalye sa balitang yan, si Jelon Rizales. Formal nang nanumpa ang mga bagong Board of Directors ng Aklan Electric Cooperative Incorporated o Akelco sa isinagawang oath-taking ceremony na ginanap sa Lezo. Kabilang sa mga bagong directory ay sina Director Midilia Sulanoy para sa District 3, Ibahay at Nabas, Director Emilda Fuentes para sa New Washington at Batan, at Director Pauline Isabel Kimpo para sa Kalibo at sa Bayan ng Numancia. Samantala, sa pamamagitan ng inisyatiba ni Board Director Mirna La Chica, nagsagawa ang Akelco ng isang corporate social responsibility na aktibidad sa pamamahagi ng mga gamit pang-eskwela sa mga mag-aaral ng alternative learning systems sa Kalibo District 1 at 2. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, muling pinapatunay ng Akelco ang dedikasyon sa paggawa ng positibong epekto sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Jelena Rosales, Kalibo Cable News.
Suspendido ang face-to-face classes sa Kalibo bukas, June 24, dahil sa kapistahan ni San Juan Bautista. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Kalibo bukas, Hunyo 24, bilang pagunita ng kapistahan ni San Juan Bautista. Batay sa Executive Order No. 43 na inilabas ng lokal na pamahalaan ng Kalibo, ipatutupad ang asynchronous classes kapalit ng regular na klase upang mabigyang daan ang paglahok ng mga mag-aaral, guro at iba pang sektor sa mga aktibidad kaugnay ng taunang kapistahan. Ayon sa LGU Kalibo, layunin ng kautusan na kilalanin ang kalagahan ng pagdiriwang ng kapistahan ng patron ng bayan habang tiniyak na magpapatuloy pa rin ang mga gawaing pang-edukasyon sa pamamagitan ng alternatibong paraan ng pagtututo. Pinapayuhan naman ang mga mag-aaral, magulang at mga paaralan na sundin ang ipapatupad na asynchronous learning activities sa araw ng pagdiriwang. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Patuloy ang pagsisikap ng LGU Malay na isulong ang mga programang pang-edukasyon kung saan matagumpay na isinagawa ang unang schedule ng scholarship voucher signing sa ilalim ng Malay Youth Educational Program. May details sa ulitin yan, si Raymar Chidasha. Matagumpay na isinagawa ang unang schedule ng scholarship voucher signing bilang bahagi ng Youth Educational Program ng Local Government Unit ng Malay sa pamamagitan ng Office of the Municipal Mayor at Municipal Youth Development Office. Personal na nilagdaan ni Mayor Frolibar Bautista ang mga scholarship voucher bilang patunay ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng dekalidad at abot kayang edukasyon para sa mga kabataan ng Malay. Sa kanyang mensahe, binati at binigyang pugay ng alkalde ang mga beneficiary ng scholarship, lalo na mga kabataang magtatapos ngayong taon. Hinikayat niya ang mga scholar na patuloy na magsikap sa kanilang pag-aaral, magtiyaga sa pag-abot ng kanilang mga pangarap at manatiling determinado sa pagkamit ng tagumpay. Binigyang diin ng alkalde ang kahalagahan ng pagbabalik sa komunidad sa pamamagitan ng pagtulong sa pagbuo ng isang mas maunlad na Malay na tahanan ng mga mahuhusay at professional na mga magiging leader sa hinaharap. Ang scholarship voucher signing ay isa lamang sa mga programang isinusulong ng pamahalaang bayan upang palawakin ang oportunidad sa edukasyon at suportahan ang mga kabataang nangangarap na makapagtapos at makapagtagumpay sa buhay. Raymar Chidasha, Kalibo Cable News. Natugaw mataro internet? Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Mercury Drugs sa Kalibo Archbishop Branch, kabilang sa tumanggap ng DSWD Guarantee Letter. May details sa balitang yan, si Julian Rosales. Sa inilabas na listahan ng Department of Social Welfare and Development, kabilang ang Mercury Drug sa Aklan Kalibo Archbishop Reyes Branch na tumatanggap ng DSWD Guarantee Letter. Ang DSWD Guarantee Letter ay isang opisyal na dokumento na nagsisilbing garantiya sa pagbabayad para sa mga gamot at iba pang serbisyong saklaw ng tulong ng DSWD para sa mga kwalipikadong kliyente. Simula nitong Lunes, June 22, maaari nang gamitin muli ng mga benepisyaryo ng Assistance to Individual in Crisis Situation ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang guarantee letters sa 262 branch ng Mercury Drug sa buong bansa na nagpapadali sa pagkuha ng gamot at iba pang mahalagang medikal na kagamitan. Samantala, sa Western Visayas, may kabuang 18 Mercury Drug Branch ang tumatanggap ng DSWD Guarantee Letter. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Napasakamay ng pulisya ang isang homemade shotgun matapos voluntaryong isuko sa Libakaw Municipal Police Station. Voluntaryong isinuko sa mga otoridad sa bayan ng Libakaw ang isang improvised o homemade shotgun
bilang suporta ng kampanya ng pamahalaan laban sa may illegal at hindi rehistradong armas. Ayon sa ulat, i-turn over ni punong barangay Rodolfo Villorante ng barangay Bato-Bato sa Libacao Municipal Police Station ang naturang baril matapos itong ipasa sa kanya ng isang concerned resident ng kanilang barangay. Sinabi ng pulisya na bahagi ang pagsukong ito ng kanilang patuloy na kampanya laban sa mga loose firearms upang maiwasan ang mga insidente ng karahasan at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Pinuri naman ng Libacao MPS si punong barangay Villorante at ang mga residente ng barangay Bato-Bato dahil sa kanilang pakikipagtulungan sa mga programa ng pamahalaan na naglalayong supuin ang paglaganap ng mga iligal na armas. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na isuko ang anumang hindi lisensyado o iligal na armas upang makatulong sa pagpapanatili ng ligtas at mapayapang pamayanan sa bayan ng Libacao. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Sa balitang probinsya, lubog sa baha ang isang paaralan sa Sofronio Española, Palawan matapos ang tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan kahapon. Dahil dito, pinasok ng tubig ang mga silid-aralan. May detalye sa balitang yan, si Andy Narcer. Ayak! Back to zero na naman! My God! Ay, naku. Wala nang choice. Kayak man ito, Lord, oy. Umabot hanggang bewang ang baha sa Panitian Elementary School sa bayan ng Sofronio Española, Palawan nitong Lunes ng umaga matapos ang tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan sa lugar. Makikita sa mga larawan na pinasok ng tubig ang 17 silid-aralan kung saan agad na nagsagawa ng paglilikas ng mga kagamitan ang mga guro upang maisalba ang mga appliances, mga instructional materials at iba pang gamit sa pagtuturo. Inalalayan din ng mga guro ang kanilang mga estudyante upang matiyak ang kanilang kaligtasan habang patuloy na tumataas ang tubig baha. Ayon sa mga ulat, dulot ng habagat ang patuloy na malalakas na pag-ulan sa lugar na pinalalakas pa ng epekto ng Super Typhoon Francisco na nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility dahilan upang makaranas ng pagbaha ang ilang kalsada, kabahayan at mga paaralan sa lugar. Kaugnay nito, patuloy namang hinihikayat ang publiko na maging mapagmatyag at sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Para sa Balitang Probinsya, Andy Narcer, Kalibo Cable News. Nasa DOJ na ang pagresolba ng mga reklamong libel at cyber libel kaugnay ng controversial na maleta allegations. Ito ay matapos makumpleto ang pagsumite ng mga dokumento at sagot ng magkabilang panig. May detalye sa balitang yan, sina Liza Rosales. Itinuturing ng submitted for resolution ng Panel of Prosecutors ng Department of Justice o DOJ ang mga reklamong libel at cyber libel laban sa ilang dating bodyguard at tauhan ni Zaldico. Ayon kay Attorney Levito Baligod, abogado ng 18 respondents, nakasalali na ngayon sa mga prosecutor kung may sapat na basihan upang isampa ang mga kaso sa korte. Ang mga reklamo ay inihain ni na dating Senador Antonio Trillanes, mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, Father Flavie Villanueva at iba pang complainants. Nagugat ang kaso sa affidavit, press conference at mga panayam ng grupo na nag-akusa na umano'y may flood control funds na inilagay sa mga maleta at ipinamahagi sa ilang personalidad habang isinasagawa ang mga investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng war on drugs. Kaugnay nito, nadawit din sa kontrobersiya sina Senador Kiko Pangilinan at aktres na si Sharon Cuneta matapos maipakita ang kanilang mga larawan sa isang visual presentation. Nilinaw naman ni Baligod na hindi sinasadyang naisama ang mga larawan at wala umanong direktang akusasyong ibinato laban sa mag-asawa. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng magkabilang panig ang magiging desisyon ng DOJ kung may sapat na batayan upang isampa ang mga kaso sa korte. Liza Rosales, Kalibo Cable News. DSWD nakapamahagi ng mahigit kalahating milyon ng family food packs para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. May detalye sa balitang yan si Jerry Rosales.
Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development, as of 6 o'clock p.m. June 21, may kabuang 500,724 na family food box, 10,364 ready-to-eat food boxes, at 13,125 non-food items sa mga lugar na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Bahagi ang mga ito ng karagdagang supply na hiniling ng mga lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxcargen at BARMM. Samantala, patuloy na nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang maagap na pagtugon at tuloy-tuloy na paghahati ng mga kinakailangang supply sa mga apektadong komunidad. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Maria Edeth Lira Silvestre mula sa Iloilo Radio Station, Pag-asa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan, muni ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Tuesday, June 23, 2026. As of 10 a.m. kaganang agang gina-monitor natin nga si Bagyong Francisco nga medyo naghina from a super typhoon category ay nag-weaken into a typhoon category na lamang. And then gina-estimate natin ini base sa mga available nga data nga ang sentro sang iya mata ay may kalayoon 375 km east-northeast of Apari, Cagayan. May maximum sustained winds ining 175 km per hour near the center, kag gastangas nga up to 215 km per hour. Ang iya hulag ay pa northwestward at 10 km per hour. Base sa atong track intensity outlook, si Bagyong Francisco ay posible nga magagwa sa ating Philippine Area of Responsibility on Thursday evening or on Friday morning. And then, ang LPA nga ginamonitor natin kagahapon nga yara sa sagwas ng ating Philippine Area of Responsibility ay nangin isa na kabagyo. Kag yara siya sa may tropical storm category nga may international name nga Higos. Ang ini nga bagyo ay orihin na siplatan kaginang alas 8 sang aga nga may kalayon 2,605 km east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 65 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 80 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward at 15 km per hour. So ang ini nga bagyo ay wala ni direkta nga epekto sa aton. And then ang southwest monsoon amo na nagaapekto sa may southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Bangod sini nga sistema diri naman sa western Visayas ay maga-eksperyensya sa magal-umang kalangitan nga may mga paglapta-lapta mga pag-ulan pangalat kag panaguob tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tubtub makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadalas ang makasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:15 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:29 buwas sang aga. Kag muna ang ating latest weather update. Para sa mga dugang impormasyon ay bisitahan niyo lang ang ating official website at www.bagongdat.pagasa.dost.gov.ph, pati na ang ating mga official social media accounts. Halin din sa may Iloilo Radio Station, Pag-asa, Visayas, DOST. Ako si Maria Edith Lenore Silvestre. Madamagin nga salamat. At iyan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito sa RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.